Ayan po ang reyna ng kuliglig. Ayan, reyna ng kuliglig. Gagarahin na niya yung kanyang kuliglig. Yun. Wari! What tayo? Wari na daw. Wari na. Tapos na. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Tito Enan Adventure. Nandito na naman po kami ngayon at magkasama ni Ate Linda dahil ngayon ay buwan na naman po ng October at buwan na rin po ng pagtatanim namin ng bawang dito sa Japan. After po naming makuliglig itong lupa ay piniprepare na rin po namin at ginagamitan namin ng kalaykay at sinisigurado namin na natatanggal po lahat ng mga natitirang mga damo at yung mga buo-buong damo na nasa ibabaw ng lupa. Ginagamitan namin ng kalaykay para siguradong pinong-pino po yung ibabaw ng lupa para pag nagtanim ng bawang ay pantay na pantay po ito at ganun din po pag naglagay ng plastic sheet mulch kailangan ay pantay ang ibabaw nito para masigurado nating malalaki ang ating aanihing bawang. Tara na po at ihanda na natin ang mga binhi ng bawang. Pinipilian na po ni Ate Linda yung itatanim natin na bawang. Ayan, since October na ngayon, start na ng taniman ng bawang dito sa Japan. Dahil start na rin po ang taglamig. Ayan, sinisimula na ni Ate. Ang reyna ng kuliglig. Reyna ng kuliglig. Ayan. Ibabad natin ng konti sa tubig. After na maibabad, so ayan. Kukuha na natin, itatanim na. Tanim-tanim na tayo ng bawang. Ito na yung flat na pagtataniman na i-ready na ni Ate. So ayan. Mabilis lang. Ganyan ang teknik. Ganyanin siya. Tusuk-tusuki. Ganito din pagtatanim niya. Ate. Nag-start ang winter season dito ay nag-start na rin po kami ng pagtatanim ng iba't ibang gulay tulad ng bawang at saka po ng sibuyas na kung saan sila po yung matitibay pagdating ng mga winter or tag-yelo, panahon ng yelo dito po sa Japan. Kung titingnan po natin, ang puno ng sibuyas at ang puno ng bawang ay malambot pero hindi po natin alam na ito pong dalawang gulay na ito ay napakatibay po sa lamig lalo na sa panahon ng yelo. Kahit na po ang sibuyas at bawang ay matabunan ng mga 2 hanggang 3 dangkal na yelo or ng snow, hindi po siya natutunaw. Napakatibay po niya sa lamig. Kaya naman ang mga farmers po dito sa Japan ay nagtatanim sila ng ganitong gulay tuwing winter season or panahon ng tagyelo. Itinanim po namin ito ngayong October, then by next year na po aanihin namin ito by month na po ng May or June. Pwede na po siyang anihin. Nasa 5 to 6 months din po ang itinatagal bago i-harvest itong mga gulay na ito. Buti na lang at maganda na naman ang panahon, medyo malamig-lamig na, kaya ito pinagtulungan na naman namin ni Ate Linda para maaga kaming makayari. Nasa 5 flat din ito pero marami rin ito pag ito ay panahon na ng harvest. Hindi na rin namin ito mauubos. Didiligan na. Hello mga titos and titas. Ito, nakayari na kami ni Ate magtanim ng bawang. So ito, after nun, meron naman kami merienda. Mani, tsaka pansit. Kain tayo mga titos and titas. Samahan niyo ako. Ito, simpleng merienda ngayong araw. Kain po After tayo. 1 week mga titos and titas, ito na po yung result ng tanim namin na Ate Linda na bawang. Ito, umuusbong na siya, no? Ang bilis. Napakaganda talaga magtanim dito sa Japan. Kitang-kita nyo, ang bilis ng pag-usbong niya at ang tataba ng puno niya. Siguradong malalaki ang laman nito. Maganda kasi yung diskarte ni Ate Linda ng pagtatanim. Ibinababad niya muna ng almost 1 or 1.5 hour bago ito itanim sa lupa.
Sige po mga titos and titas, till next video, i-update ko na lang po ulit kayo kung gaano na kalalaki ang mga tanim namin na bawang na ito. See you on the next video, bye bye!